Hello guys! Kat here! Welcome back po sa The Green Thumb Engineer. Kung bago ka pa lang po dito, please feel free to comment, like, and subscribe to our channel. I-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang videos. Nandito po tayo ngayon sa farm at i-check na po natin yung tanim kong pinya. Malalaki na po sila at ready na for harvest. Kasama ko nga po pala yung aking asawa na tutulong sa pag-harvest ng mga pinya. So pinapakita ko lang po dito kung gaano kalalaki ang tanim nating pinya at sobrang tamis din po ito. Kung gusto nyo pong malaman ang mga techniques na aking ginawa sa pagtatanim nito, stay put lang po tayo sa video ito at manood ng mabuti sa mga tips na aking isi-share. So, nagsimula po akong magtanim ng pinya mga taong 2021 pa po. At sa videong ito, nakabunga na po itong pinya. Kinukuhaan ko na lang sila ng suckers or ng binhi. Bale, after magbunga ang isang pinya, magsusulputan ang mga tinatawag na suckers. Ito yung magiging planting material natin. Sa isang puno ng pinya, usually, 1 hanggang 3 ang pwede nating makuhang suckers. Kapag suckers ang ginamit nating pantanim, mga 10 months to 1 year, magbubunga na ang tanim nating pinya. Kung yung crown naman ang gagamitin natin as planting material, usually umaabot ito ng 1 taon mahigit. Pwede rin tayong makabili ng suckers sa mga pineapple plantation. Dito sa aming probinsya, nakabili ako ng binhi na tig 5 pesos isa noong taong 2023. Kapag itatanim na natin sa lupa ang nakuha nating binhi, siguraduhin lang po natin na nakultivate na natin ang lupa. Ibabaon lang natin ang parte ng suckers na may ugat. Ang distansya po na ginamit ko sa pagitan ng mga pinya ay approximately 1 meter. Kapag mas maikit ang pagitan nila, mas maliliit ang magiging bunga ng ating mga pinya. Sa video nga po palang ito ay in-intercrop ko ang mga pinya sa dragon fruit. Sa pag-aalaga naman po, kailangan lang po natin i-maintain na walang damo ang alaga nating pinya. Magsagawa po tayo ng routine schedule sa pagkukuha ng mga damo sa paligid nito. Hindi ko na din po dinidiligan ang mga tanim kong pinya. Sa pag-aabono naman, pwede tayong gumamit ng vermicast kagaya ng aking ginagamit or kahit anong uri ng organikong abono. Isa pang technique na pwede ma-apply dito ay ang paglalagay ng banana trunks sa lupa para ma-retain ang moisture nito at magsilbi na ding mulching sa ating tanim. Kapag ito ay mabulok, magsisilbi na ding itong pataba. Ina-advise ko din na as much as possible ay organikong abono lamang ang gagamitin natin para masiguradong masarap at healthy para sa atin ang ating tanim. Isang pagkakaiba na napansin ko kapag organikong abono ang ginagamit natin para sa pagpapataba ng pinya ay nawawala yung sensation na parang may kumakagat sa ating dila kapag organic pineapple ang kinakain natin kumpara sa commercial na pineapple. Ito na nga, after 11 months ay nakapag-harvest na kami ng malalaking pinya na matatamis at walang halong kemikal. At dito na nga po nagtatapos ang videong ito. Sana po ay may natutunan kayo at kung meron man ay paki-like na lang din ang videong ito. Kung may ma-share din po kayong additional na kaalaman ay mag-iwan na lamang ng comments sa comment section. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pang videos.